Pupunta ka ba sa Sapa, Vietnam? Subukan natin itong sleeper bus from Hanoi to Sapa. Tatry natin ngayon yung sleeper bus ng Vietnam going to Sapa. Para mahiga mo naman, hatakin mo lang to. Ayan. So yan, higa-higa ako. Flat na flat dyan. Pa ako, diretsong-diretso sa height ko na 5'5". Itong last March, pumunta tayo ng Vietnam. So, nandito tayo ngayon sa Hanoi, Vietnam. It's already 9:02 ng gabi. Naantay natin yung bus na sasakyan natin going to Sapa. So, nandito tayo sa hotel natin, nuluyan natin for just a day. Sasakay tayo ng HK bus, sleeper bus actually. Yung biyahe natin is night trip. Actually, ang mangyayari, pipick upin tayo mismo dito sa harap ng hotel natin. Yung bus na binook natin is from HK Bus. So si HK Bus yung bus company na isa sa merong biyahe going to Sapa from Hanoi. So let's wait and so nandito na yung sundo natin. Bali ang pumick up ay yung shuttle service nila. So mangyayari nito, dadalhin tayo sa kanilang office o sa motor pool siguro. So mukhang marami pang pipick upin ng mga pasahero. Nandito tayo ngayon dun sa booking office. Ito na yung bus. Punta muna ako dun. How many people, sir? 2. The name is Marisa. Yeah. And Shayna. Shit, Sir. This is your ticket for two people. Just wait inside or outside. Wala eh, siya kasi Hội An xe 51 mấy cái xe. Wasak na. So, ito yung masasakyan natin. Kia Sunshine. So, plate number 29K01226. Everyone, take your login and go inside. Check in. Sorry, Diana. Diana. Yeah. Kailangan pagsiksikin niya kasi natin kung may mag-a-assist. Can get one Arabic. Yeah. Yeah. 21. Teka, ayan o, 2.1. Wow, ang dali naman. Ang dali sumakay.
2.2. So, nakalagay sa kanya. Dito tayo sa front. So, ayun, lagay na natin. Saan nalagay itong plastic? Ba, may sarili siyang unan tsaka kumot. Dito na natin lagay yung ating so kailangan makasampa ka na bago sila umakyat. Super laki niya. Paano iangat? Tignan mo dyan sa ito. Ito yung angatan niya. Hilahin mo siya para umangat. Tapos ganun mo na lang. Sanay. Makakatulog ka niyan. Ako nga nakatulog sa Bicol. Sarap ng tulog ko. Pwedeng patayin yung ilaw. Andyan sa harap. Ano? Natatakot ka ba? Bakit ka natatakot? Naputo, pwede palang ganito. Oh. So, nandito tayo ngayon sa Hanoi, Vietnam. Nakasakay tayo ngayon dito sa HK Bus Lines. Sleeper bus, actually, sleeper bus to. Obvious naman, diba? Tatry natin ngayon yung sleeper bus ng Vietnam going to Sapa. Babiyahe tayo from Hanoi to Sapa, Vietnam, sakay nitong sleeper bus nila. So originally, dito naman talaga galing din yung mga sleeper bus na nakikita natin ngayon sa Pilipinas. Ang biyahe natin is 10:40 na. So ang biyahe natin ay midnight trip o gabi. Gabi tayo babiyahe. Alis yung bus ng mga bandang 11 o'clock ng gabi. So as of now, 10:40 na ng gabi, naantay na lang yung ibang pasahero. So 6 hours to 7 hours yung biyahe natin going to Sapa. 315 kilometers from here sa Hanoi going to Sapa. So almost 6 hours. Depende rin daw sa traffic na meron sa daan. Hopefully mas mapaaga since gabi naman yung magiging biyahe natin, unlike sa ibang napapanood natin sa vlog na day trip ang pinipili nila. Yun lang, ang advantage lang ng day trip, makikita mo yung kung anong meron sa province. Actually yung babaybayin natin medyo bulubundukin na, parang siguro mahalin tulad natin sa Baguio itong Sapa. Medyo hilly siya, so yun dun mo makikita yung fancy pan kung tawagin. Ito yung pinaka mataas na area dun sa Sapa. Ito daw yung pinaka mataas sa Indochina area. O anong meron dito sa sleeper bus ng HK Bus Line? Lalong sumikat yung mga sleeper bus gawa dumami yung turista na actually kalimitan ng buses na pang long haul dito sa Vietnam, sleeper bus yung ginagamit nila. So itong nasakyan natin, Kia Sunshine ang model. So akala ko Kia Grandbird, ang nakalagay dun sa labas, Kia Grandbird Sunshine. And I guess dito ginawa tong body ng Kia na to. Well, as you can see, talagang customize yung kanyang body. So anong meron dito sa cabin natin? Nakabook tayo na upper cabin. Dito ulit tayo sa front, sa unang-unang cabin na malapit sa driver sa pinto. So, dalawa kami ni Mrs. magkatapatan. O, anong difference ng sleeper na meron sa atin sa Pilipinas? So dito sobrang lapad, actually. Ayan, sobrang lapad. Ganyan kalapad yung bed niya. So actually kaya pa nga ng 2 tao eh. Ayan, sobrang lapad. Ayan, ang advantage ng sobrang lapad, talagang makakahiga ka ng ganyan, diba? So kahit magpaikot-ikot kang ganyan, very relaxed. Nung pag-akyat natin kanina, meron na pinrovide silang plastic para sa ating sapatos. Maganda na may plastic para yung dumi rin, kasi bawal nga naman yung naka-sapatos dito sa loob ng sleeper bus. Madudumihan tong kanilang mga beds.
kung basa rin yung sapatos mo, maganda na nakalagay sa plastic. Yun nga lang, saan natin to ilalagay? Parang mas okay to sa likod. Dito sa... Yan. Meron silang pinrovide na kumot para hindi ka lamigin. And then meron din unan. Kung malinis naman siya, hindi naman siya mabaho o gamit na gamit. At yung pinang-gorpil, ito, cloth type, mga blinds. Unlike din sa tapo, paper type. Mas maganda tingnan nyo sa tapo. Ngayon, yung kanyang bed, naka-tilt siya, ganyan. So para mahiga mo naman, hatakin mo lang to. Ayan. So yan, higa-higa ako. Flat na flat dyan. As in, flat na flat. Pero hindi ako sanay ng ganyan. Mas nahihilo ako. So ito naman yung pa ako. Diretso sa height ko na 5'5". Saktong-sakto naman yung isukat nung bed. Ang mahirap lang dito kung 6-footer ka, hindi ka kakasya. Pero yung lapad naman sobrang lapad. Pwede kang bumaluktot para in case na mabaka, baluktot mo na lang yung paa mo, di ba? So ngayon, hindi ako sanay na naka-flat yung bed. Angat na natin. Nakakahilo. Naka-flat yung bed. Hindi ako sanay ng ganun. Tapos, meron siyang pang-massage. So, yung mga bed niya, individual beds niya, lahat ng beds, may pwede ka magpamasahe. So, yan. Mamasahe na yan sa likod, tsaka dito sa puwet mo. Puro parang pagka namamatid na o nangangawit ka na, yan, pwede mong i-massage. May adjustment din yan. Tsaka kung anong position lang. Yan, patayin mo lang ng ganyan. So, yan. Merong may friend tubig tsaka wipes na included dun sa pamasahe mo. So, may TV pero hindi naman gumagana. Ito yung patayan ng ilaw. So, yan. So, ngayon, medyo gabi tayo bumiyahe. Tulog muna tayo. Ito na yung unang stopover natin mula nung bumiyahe tayo ng Hanoi. So, may 2 hours na rin tayong bumiyahe. Tingnan natin kung anong meron dito sa stopover nila, kung kagaya rin ba sa Pilipinas. So, almost the same lang din, but more on exclusive din yung mga HK buses dito sa stopover na halos lahat ng HK buses na sleeper dito nag-i-stop para mag-pee break, magkape saglit, magpahinga konti. So about 30 minutes lang din yung pee break nila.
So, yung bus na to is 1 by 1. So, ayan yung itsura niya. Titignan nyo yung aisle niya makipot. So, bakit naging makipot yung aisle? Kasi pinalapad niya yung kanyang bed. So, yun nga, sabi ko, kaya magdalawang tao dito sa bed niya. So, pakita ko ulit. So, yan. Kaya magdalawang tao dyan sa bed na yan. Kaya sumikip yung aisle niya. Kasi sobrang lapad nung bed niya. So, yan siya. Pagka, lahat yan puno ng pasahero. Ito yung kanyang ceiling light. Maganda rin yung warm light na combination ito sa interior. So, halos lahat ng pasahero tulog na tulog. Even ako hindi ko na malaya na huminto na pala yung bus natin. Maganda yung suspension niya. Ganda ng driving nung driver natin. Hindi rin sila kasero. After nito, diretso ulit yung biyahe natin going to Sapa. Meron pa ulit another stopover. So, dalawa ang stopover nila going to Sapa. So, tingnan natin kung makakatulog ulit tayo dito. Sobrang tulog na tulog talaga ako. As in, para kang dinuduyan dito sa cabin mo. So, tara. Good night ulit. Dumating tayo ng Sapa, Vietnam ng early in the morning. Yan, nandito na tayo sa Sapa. Ayun. Hindi na ako nakapag-vlog. Tulog na tulog ako. Ito mismo yung terminal ng HK Bus Lines dito sa Sapa. At 5:46 AM ng umaga, tayo dumating at halos 6 hours nga ang biyahe natin. Tulog na tulog tayo na parang dinutuyan lang. Kaya hindi tayo nakapag-vlog masyado ng biyahe natin going dito sa Sapa. Isa-isang nagdadatingan ang mga units nila from Hanoi. At sobrang daming pasahero. After ma-drop off, ihahatid na nila sa mga hotel ang mga pasahero using their own shuttle van. At for free ito. Masasabi natin sulit ang pamasahe natin for almost 1,200 per pax. Maayos na serbisyo, maalaga sa mga pasahero, at kung ano man ang request mo, ay pagbibigyan ka. I recommend HK Bus Lines if you will go to Vietnam. Abangan natin sa next episode ng Vietnam 2 by 1 Escapade natin. na limousine kung tawagin. Sinubukan naman natin itong limousine buses nila kung tawagin or 2x1 seats sa atin going to Hanoi from Sapa.